Hannah Perez at malugod kong inaanyayahan kayong samahan kami ngayong araw ng Lunes sa programang nagbibigay tulong at naghahatid ng pag-asa sa mga kabrigada nating nangangailangan. Sa bawat episode ng aming programa, ibabahagi namin ang iba't ibang mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagbabago na nagmumula sa brigadahan. Ito ang programa na nagpapakita ng ganda ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ang Brigadahan, One Tahanan. Ngayong hapon, isang 66-year-old na ina, mag-isang tumataguyod sa 3 anak kasama ang 27-year-old na anak na may special needs. At mga biktima ng sunog sa Jensan nakatanggap ng tulong mula sa Brigadahan, One Tahanan. Mga kabrigada, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak ay walang katapusan. Ika nga, kapag malaki na at natuto ng maglakad sa sarili nilang mga paa, panahon na rin para ang ating mga nanay ay ating alagaan naman. Suklian, kabaliktaran sa sitwasyon ng isang ina mula sa barangay San Joaquin, Legazpi City na kahit matanda na, malalaki na ang mga anak. Ang nakakalungkot, may iniinda pa itong karamdaman ay pilit na kinakaya para mabuhay ang kanyang pamilya. Narito, panoorin ho nating lahat. Sa maliit na bahay na ito, agad mong malalaman na hikaho sa buhay ang mag-anak na naninirahan. Luma, madilim at halos walang gamit at ramdam mo ang lungkot at hirap sa bawat kanto ng bahay. Dito nakatira si Nanay Marife Montes, 66 anyos kasama ang kanyang 3 anak at isang apo. Dumulog si Nanay Marife sa Brigada News FM Legazpi sa programa nga Tira Brigada para humingi ng tulong na makausap ang opisina ng Provincial Social Welfare and Development dahil sa inaasahan nitong tulong pinansyal na hindi niya pa natatanggap kahit na siya ay nasa listahan na. 2 beses siyang nagtungo sa aming istasyon hanggang sa nakausap nga namin ang tanggapan ng PSWDO, subalit sinabi nito na ilang buwan pa muli ang hihintayin para makuha nito ang kanyang hinihintay na medical assistance. Barangay. Nanay, ano po ang tuyo na napasyar ka sa Brigada News FM? Nagpasiring po ako digdi dahil kang May 15 po, nagfile po ako kay medical assistance dahil nagpa-check up po ako kang May 12. Medical assistance po, saan ka po nag-file? Hindi ko na po talaga aram. Sir, kaya kasun mapagsabi sa kuyang dahil na naman. Hindi ko na talaga aram kung sino ako maduman. Pagmati ko sa diri ko, gari ako suayan, masinipa-sipa. Hindi ko na aram kung sino ako madulag. Kaya nakaisip ako magpasiring po, digdi para po mag-aagad kitabang po sa inyo. Ayon kay Nanay Marife, kailangan niya ang pera para sana sa pangpa-ultrasound dahil sa kanyang iniindang karamdaman. Bagamat bigo si Nanay na makakuha ng tulong sa gobyerno, umuwi ito na may daladalang pera dahil na rin sa mga pinadalang tulong ng ating mga kabrigada. Tila ba kung anong mabigat na nararamdaman ang nakita namin kay Nanay Marife. Kung kaya agad na tinungo ng aming team ang kanyang bahay sa barangay San Joaquin sa Legazpi City. Malakas ang ulan at hangin na tila ba nagsasabing huwag na kaming tumuloy, subalit hindi ito naging hadlang sa aming hangarin na makatulong. Kasama ang mga barangay officials ng San Joaquin, tinungo namin ang bahay ni Nanay Marife. Pagkababa nga namin ang aming sasakyan, may distansya pang dapat lakarin. Subalit sa aming pagpunta, di namin naabutan si Nanay Marife na sa mga oras na yon ay nagtungo pala sa hospitala, kung kaya nagdesisyon kami na bumalik na lamang kinabukasan. Sa aming gang pagbabalik, malayo pa lamang ay nakita namin si Nanay Marife na masayang masaya na sinalubong kami. Naglalaba umano siya sa mga oras na yon at di inasahan ang aming pagdating. Sa pagpasok namin sa bahay, tumambad sa amin ang
basang sahig. Maulan kasi ng panahon na yon at butas-butas pa ang kanilang bubungan. Sa maliit na bahay, nakatira rito si Nanay Marife kasama ang kanyang 3 anak at isa rito ang kanyang 27 anyos na special child na anak. Ayon kay Nanay Marife, mahirap sa tulad niyang ina na mag-isang tinataguyod ang kanyang mga anak. 2014 pa kasi nang mamatay ang kanyang asawa na noon ay katuwang niya sana sa buhay. Pagtitinda ng mga kakanin ang kanyang pinagkakakitaan, subalit kulang-kulang pa rin para sa pang-araw-araw na pagkain. Sabayan pa ng mga gamot ng kanyang anak na may sakit. Sa kanyang pagtitinda, alas 5 pa lamang kasi ng madaling araw ay nilalakad niya na ang patungo sa Kapitolyo para makatipid sa pamasahe. At nakakaabot nga siya ng alas 7 ng umaga o nasa 2 oras na lakaran, bit-bit ang kanyang mga paninda. Sa oras na kulang pa rin ang kinikita, umaasa pa rin ito sa tulong ng kanyang mga kapitbahay at kadalasan ay nababaon pa sa utang. Sabi niya okay lang daw dahil isa kasi sa prioridad niya sa araw-araw ay ang kanyang anak na si Angelo na simula ng pagkapanganak ay mayroon ng kondisyon na tinatawag na seizure disorder, kaya kahit sa edad na 27 anyos ay parang nag-aalaga lamang siya ng bata. Isa sa naging problema niya ay mas lumala pa ito nitong mga nakaraang taon nang nabagong umano ang ulo nito. Naabutan namin na tulog si Angelo. Marami umanong oras na sumasakit ang ulo nito at minsan nga ay mainit pa ang ulo. Kwento ni Nanay Marife, 500 pesos bawat araw ang kailangan niya para makabili ng gamot. Dahil nga sa pagmamahal sa anak, lahat niya kayang tiisin. Hindi ko nang sabi sa akin dito, pasalamat mo hanggat makakaya mo, nakakasama mo siya araw-araw. Kasi di mo alam kung kailan siya kukunin sa'yo. Kaya anong gusto niya, sundin mo na lang. Lingid sa kaalaman ng lahat, kung nangangailangan ng atensyon ng kanyang anak, mas nangangailangan rin siya. Napakalaman kasi ng aming team na matagal nang iniinda ni Nanay Marife ang bukol sa kanyang matres, subalit mas inuuna pa niya ang gamot ng kanyang anak. May bukol po ako sa matres, matagal na, taon na. Pero sinisikap ko magpakatatag kasi kailangan ako nila. Para kahit papano ay magaanan ang nararamdaman ni Nanay, bit-bit namin ang aming mga pasalubong na mga groceries kasama na rin ang bigas. Tila ba madudurog ang aming puso nang ang anak na panganay ni Nanay Marife ay biglang lumapit sa amin, dala-dala ang isang kaldero. Yung mga oras na yun pala ay sakto ang aming pagdating. Wala pa silang nilulutong pagkain sa tanghalian. Excited nilang binuksan ang dala-dala naming bigas at ang panganay na anak ni Nanay Marife ay agad na nagsaing. Sa maliit nitong lutuan na nasa loob rin ng bahay, nakapagluluto sila gamit ang kahoy na pinupulot lamang nila sa tabi-tabi. Hinayaan naming buksan ni Nanay ang karton ng groceries na aming dala-dala. Sobrang tuwa ni Nanay dahil mayroon na silang mga magagamit sa pagluluto. Meron rin kaming mga binigay na mga dilata, pansit, tinapay at iba pa. Sinabayan pa namin ng gatas, asukal at kape. Minsan lamang umano sila makatikim ng kape at sa katunayan nga, sa 2 termos na ito, tinutong na bigas ang kanilang iniinom para makatipid. Labis naman ang pasasalamat ni Nanay Marife sa brigada na naghatid ng tulong sa kanila at tatanawin umano nila itong malaking pasasalamat sa mga susunod pang nais tumulong. Ay, sa FM, tapos sa Indugabos, salamat po kinakulaon sa pag-ingon niyo po na matabangan kami kapag sulisit kung sisema ng mga marit na taong may mayroon. Sana po, salamat po sa tabang dito. Mahirap nga talaga ang buhay, mas lalo pat kung nag-iisa ka na lamang na tumataguyod sa pamilya. Pagiging isang ina na hindi madali, ito'y panghabang buhay. Kayang isang tabi ang sarili para sa mga anak na minamahal at pilit na kakayanin ng hirap para sa kapakanan ng iba. Pero tulad ni Nanay Marife, laging tandaan na may Diyos na laging kasama basta't manampalataya na balang araw ay aahon din sa buhay. Mula rito sa Legazpi City, in the heart of changing lives, ito si Brigada Julie Rodriguez Billen ng 91.5 Brigada News FM Legazpi, the Music and News Authority. Kakaiba.
Kakaiba ho ang determinasyon na ipinakita ni Nanay Marife upang maitaguyod ang kanyang pamilya ng mag-isa, lalong-lalo na may anak itong mayroong special needs. Kaya naman, imbes na kutyain, dapat nating hangaan ang mga tulad niya na hindi sumusuko sa kabila ng hirap na nararanasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Kahit pa ang paglalakad ng 2 oras araw-araw, ay hindi niya na lubos na iisip dahil malinaw sa kanya ang kanyang pananagutan sa pamilya para buhayin sila. Sana ho ay maging tulad tayong lahat kay Nanay Marife na napakalawak ng isip at napakalaki ng puso sa pagtanggap at pagsuporta sa kanyang mga anak. Sa buhay ni Nanay Marife ay mas naiintindihan na nila kesa sa marami sa atin ang tunay na kahulugan ng salitang kabrigadahan. Maraming salamat sa ating brigada team mula sa Legazpi City. Samantala mga kabrigada, ang Brigadahan 1 Tahanan kasama ho ang Kabrigada Foundation Incorporated ay nagbukas ng bank account para ihatid ang inyong mga tulong. Para sa cash donations, maaari po kayong magdeposito sa security bank account number na naka-flash sa inyong mga TV screens. Para sa in-kind donations, ipadala ang mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan sa Analese Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mga kabrigada, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Brigadahan 1 Tahanan. Mga kabrigada, sa unang kwento na ating itinampok, nakita natin ang totoong kahulugan ng brigadahan sa loob ng isang pamilya sa isang tahanan. Sa ating susunod na kwento, brigadahan naman sa komunidad ang ating pag-uusapan. Brigadahan kahit pa man naabuna ng apoy ang kanilang mga tahanan. Ito ang klaseng sitwasyon na nilalampasan ng ating mga kabrigada mula dito sa General Santos City. Sabi nila mas okay na ang manakawan kesa masunugan. Pero ang ating mga kabrigada sa Purok San Miguel, Barangay Kalumpang, General Santos City, hindi nakaligtas sa nakakalungkot na pangyayari. Nitong August 26, 2023, 3 araw bago ang pagbabalik klase ng mga estudyante sa pampublikong paaralan, humarap sa malaking pagsubok ang mga residente. Naabo sa sunog ang 30 bahay sa nasabing barangay. Kasama sa mga naabo ang mga naihandang bagong school supplies, bag, sapatos ng mga estudyante at iba pang gamit. Nakakalungkot na pangyayari pero kailangang magpatuloy at mas mahalaga, walang naitalang casualty sa nasabing insidente. Mahirap magsimula sa wala pero kailangang magpakatatag ng bawat isa para magpatuloy sa araw-araw. Sa tulong na iniabot ng LGU, barangay at iba pang pribadong organisasyon, nakahanap ang mga biktima ng rason para magpatuloy at nakahanap rin sila ng pag-asa. Nitong Biyernes, kasama ang Brigada News FM at Brigada News TV, maagang pinuntahan ng Brigadahan 1 Tahanan ng mga nabiktima ng sunog para magbigay ng tulong sa nasa halos 50 pamilyang naapektuhan ng trahedya. Laman ng food packs ang bigas, tubig, canned goods at iba pa. Nagpasalamat ang Purok Chairman na si Maria Fe Balayo sa tulong. Ako nagpasalamat yun na ang akong mga ginsakpan wala din ipabayaan kamo kay balo ko nga grabe ang suporta niyo kam nahitabuan ako Sabado sa gabi hangtod karon na ayaw ko nagpakita sa pagsuporta. So muna akong pasalamatan nga sa kadaghan nga tabang ikan sa Congress, ingon sa Miura, ingon sa barangay. Ganinyo walay puas na pagsuporta karami. Si Santos Lapiceros, nag-iisang miyembro ng Brigadahan 1 Tahanan sa mga nabiktima. Nagpasalamat siya na kahit hindi miyembro ang mga kapitbahay nito, natiran ng tulong ng brigada. Pasalamat ko sa atong stasyon sa Brigadahan nga ni sila nga naibalo sila nga at na din nasunugan
nga ako sa kong ka-membro sa Wantahanan nga nahibalo nga dinaday membro nga nasunugan usa niani sila diri aron sa pagtapang sa pagsuportar sa mga nasunugan. Salamat po kanila kay di nila ang mga kasing-kasing na nakupag yun sa kaluoy. Ayon kay Bobet Morales, social worker ng Brigadahan 1 Tahanan, ito ay tulong ng foundation para sa mga kabrigadang miyembro man o hindi ng Brigadahan 1 Tahanan. Maliit o malaking tulong, ang mahalaga na ipaparamdam natin sa kanila na kasama nila tayo sa hirap at ginhawa. In the heart of changing lives, ito si Justine Manansala para sa Brigadahan 1 Tahanan. Isa sa mga pagkakataon sa buhay na nakikita natin ang ating mga sariling lugmok o mahina ay yung mga panahong inaatake tayo ng pagsubok sa buhay. Ngunit mga kabrigada, ang pinakamagandang katangian sa isang Pinoy ay yung kahit na nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakangiti pa rin tayo. Nandyan pa rin ang drive to help other people. At nandyan syempre ang mindset na babangon at babangon pa rin tayo. Ito ang kailangan nating matutunan na kahit hindi sa lahat ng panahon tayo ay malakas. May mga araw na makulimlim, pero ang mahalaga, ang determinasyon natin na muling sisikat ang araw para sa atin. Kaya naman dahil dyan, maraming salamat sa ating Brigada team. Mula dito sa General Santos City, syempre nandyan yung ating social worker ng Brigadahan 1 Tahanan, si Ma'am Bobet Morales. Maraming salamat, Brigada Justine Manansala. Samantala mga kabrigada, siguraduhin natin na mabigyan natin ang ating mga anak ng sapat na nutrisyon. Responsibilidad ho ng mga magulang na tutukan ang first 1,000 days ng mga anak nang sa ganon ay maiwasang maging stunted sila pagdating ng panahon. Ang stunting ho ay isang kondisyon ng isang bata ng pagpigil ng paglago ng utak at pag-develop ng tangkad dahil sa maling nutrisyon, paulit-ulit na impeksyon at hindi sapat na psychosocial stimulation. Ang End Stunting Now ay ang advokasya ng Brigada Group upang matuldukan ang silent pandemic na ating kinakaharap ngayon. Maraming mga batang bansot. Minsan, hindi natin namamalayan na maraming kabataan na pala ang naapektuhan dahil sa kakulangan ng kamalayan at kaalaman. Sabay-sabay ho nating aralin kung paano ito masumpungan at matigil. Sana ay magsilbi itong paalala sa mga mamis, mga kababaihan na pangalagaan ang ating mga katawan, lalong-lalo na kapag tayo ay nagbubuntis. Sabay-sabay nating isulong at isigaw, End Stunting Now! Maraming salamat ho sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw ng Lunes, mga kabrigada. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na pamimigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Mula ho yan alas 5:30 hanggang alas 6 para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ito ang Brigadahan 1 Tahanan.